lights only. So, ayun, kung sasagutin yung tanong dun sa bakit CF Moto yung binili, noong December ko pa to nakita nung ni-review ni Sir Sak sa makina. So, may resibo naman ako noon na nag-claim ako na bibili din. Do medyo di rin plano, pero yun nga, nagbigyan tayo na ni Mrs. makabili, payagan magmotor ulit kasi nabenta natin yung dating motor. So mura din to kumpara dun sa mga ino-offer na counterpart niya na motor, scooter din, gaya yan, PCX, NMAX, Aerox. Do-afford naman din nabilin yun, pero mas pinili kasi namin yung unique. Ganun kasi kami, kahit dun sa una na motor, gusto ko yung, hindi naman sa kami lang meron, yung onti lang, hindi siya common. Sabay pa na, di ba? Kasi pa kung titignan nyo din yung mga bilang ng nananakawan ng motor, madalas is yung nililabel sa Pilipinas na branded. Kaya NMAX, common, Click, yan madalas Click, kasi mabilis lang ibenta, lalo mga pyesa kasi in demand, kumbaga marami sa market. Hindi kaya nito, yun nga, China, bukod pa doon na iwas sila. So kumbaga gaya na ang tingin nila kasi parang ano daw, nile-level nila yung CF Moto sa Rusi. Do di naman, kasi yung quality niya iba dun sa mga quality nung Rusi, Motorstar. Medyo may mas mataas quality niya kasi nakikita naman din sa mga big bikes halos lahat ng nire-release nila. Hindi naman din nila pinapabayaan yung mga low cc. Nga, meron silang Papio,
Tatlo na yung version ng Papio eh. Na-tripan ko din yun kaso ayaw ni Mrs. kasi sobrang liit at sobrang baba. Hindi siya kakita pag dito sa ganito sa EDSA gaming. Kasi kailangan dito visible ka eh. Masyado siyang mababa tapos hindi rin siya nakakangalay din siya kasi nakayuko. Medyo may edad na tayo eh. Tapos bukod doon, kaya pinili din namin bukod sa Unique, maganda talaga yung forma niya. Tapos sakto siya kasi yun nga, pang daily commute, tipid sa gas, nag-average lang ng tansya ko based sa full tank na technique, nag-average siya ng 38 to 40. Ang daily biyahe ko Antipolo to Makati. Tapos may nagtatanong din sa YouTube kung sa ahonan kayang-kaya, malakas buwelo nito, maarangkada din to. Yun talaga yung ano niya, torque niya, torque talaga siya, hindi siya yung malamya. Kaya niya umahon ng kahit dalawa pa kami ng misis ko paahon, kayang-kaya. May karga pa na grocery minsan kaya. Tsaka based sa group namin sa SC, maraming mas malalaki pa sa akin na gumagamit nito. Okay naman daw, hindi naman sila na hirapan sa ahon. Sa ilaw, sakto lang, hindi na siya ganun kahina kumpara sa ibang ilaw. Siguro depende na rin sa grado ng mata, pero sa akin okay siya, malinaw siya, lalo pag hinay mo, sobrang lakas ng ilaw ng bato, malayo, hindi siya yung malapit na bato. Mga traffic sa ilalim. Tapos may nagtanong din sa parts. Sa parts naman, hindi rin siya ganun ka hirap hanapan kasi based sa mga kasama ko rin sa GC doon sa SC Pinas, yung panggilid is same sa PCX 160, ADB 160, Click 160. So yung distributor ng belt sa Honda same din ng, hindi ko sure kung same na same, basta parehas sila ng yung code, parehas ng code, parehas ng thread, then ng haba. Pero di sure kung si CF Moto doon nag-base kasi may mga dati na ring scooter si CF Moto bago pa sila pumasok sa international market. So may mga masi-search kayo doon na mga luma nilang scooter na may branding ng CF yung common nila binabrand sa scooter, CF 150T, basta yung mga yun, marami-rami pang ibang scooter doon. So kumbaga ang level ng iba bago lang ang alam ng iba, bago lang si CF Moto sa motorcycle sa scooter industry, pero hindi, meron na silang luma. Marami na rin silang motor na dati pa pinasok doon sa Pinas. Kung alam niyo yung B-Night, meron na yun yung una-una nakita kong big bike na CF Moto 150cc din yun, kamukha siya nung lumang CBR. Tapos pros and cons, medyo magaan siya kasi 135 kilos. Though yung iba sa amin na member sa GC medyo nabibigatan, siguro nasanay lang din kasi ako kasi mas malaki yung dati kong dala. Naka RKS 150 ako dati na medyo mabigat.
kumpara dito, tsaka mas malaki yung mas mahaba. Yung width nito sakto lang pang city driving talaga siya, madali siya iliko-liko. Tapos yung sabay pa na yung gas consumption niya mababa, 40 lang, yung pros na rin yun. Tapos yung malaking tangke 8.5 liters, pros din yun. Tapos yung seat height mababa dahil 7, tama ba ako? 730 ata ito, o 780, mga ganun. Basta pareha siya ng seat height ng NMAX, hindi siya ganun kataasan. Malapad din siya pero mas malapad pa rin yung Aerox. Sa Aerox kasi tingkayad talaga ako eh. Ang lapad kasi nung gilid na upuan nun, palapad yung upuan. Tingin ko pros na rin yung yung sa panggilid kasi maraming siyang kasukat na pwedeng ipalit. So yung nagtatanong kung ano yung bola nito, di ba sa PCX 19 grams yata yung bola nila, itong sa SC150 20 grams. So mabigat. Pero kaya naman sa ahon, hindi siya gapang. Pag bumelo to nakakadiretso siya sa ahon, hindi naman siya na bumabagal, nakakaya naman niya yung tuloy-tuloy na birit pagpakaw. Tapos yung availability ng mga ibang parts meron naman na, hindi naman na siya ganun ka hirap i-request ang pagkakaalam ko kasi meron sa Motostrada. Yung panggilid ang medyo importante kasi yun consumable, yung lalo yung belt. Yung belt pa naman kasi di gaano, kasi depende na lang yung kung umakaskas na yung clutch. Yung sa clutch naman, yun nga, parehas kasi basis niya is abay sa namin, sa pagbukas sa gilid na parehas sa PCX. So expected namin parehas din yun ng clutch lining ng PCX 160, ADV 160 tsaka Click 160. So di hirap sa piyesa panggilid. Sa oil naman 800 ml same lang, ganun din. Tas 130 ml yung, tama ba, 130 ml yung gear oil. So yung ginamit sa akin nung nagpa-PMS ako, liquid moly na oil, then Yamaha lube para sa gear oil. Maganda naman yung liquid moly, mabilis din siya lumamig, tsaka di din siya maaligas-gas sa makina kumpara dun sa langis dun sa unang release, kasi ramdam dun. Do normal din kasi syempre pag break in napupunta talaga dun yung mga debris pagkaskas ng bakal sa bakal kasi bago pa. Malapit na rin na mag PMS ulit sa 3.5. Sa cons naman, sure ako yun dun sa sa laging reklamo ng marami. Kasi syempre hirap sabihin na hirap hanapan ng pyesa, o di kaya takot yung mga mekanikong humawa kasi yun nga, hindi pa nila kilala yung brand. Mahirapan sila magbukas dahil walang basis, sila nakikita ba na nagkakalkal na, di gaya ng mga common na motor, kahit saan mo meron na kagad na
Kumbaga may idea na kagad kung paano buksan kasi meron ng nakapag-try. Dito kasi unti lang yung meron. Kumbaga takot pa sumubok. Pa ba? Ano ba pwede maging cons natin? Kasi yung ABS goods naman siya. Pros yun. ABS, TCS na nagagamit ko naman, hindi ko dinidisable. Ang madalas ko lang i-disable yung yung automatic on tsaka off ng engine pag nag-idle ka. Medyo naiilang kasi ako, tsaka parang ang lakas sa baterya kumpara sa hayaan mo lang naka-idle. Though mas malaking tipid yun pag naka-activate, pero depende lang din sa sanayan. Sa akin kasi di ako sanay sa ganun, baka kasi makalimutan ko mapindot din yung start. Di ko sure kung nakakasira yun, kasi alam ko dapat diretso, bibiritin na lang siya diretso. Yun din, pwede rin isama sa pros yung TCS. Maganda yung delay niya, hindi siya nakakalula dalhin. Hindi gaya dun sa iba na sample yung Aerox. Mabuelo talaga yung Aerox mapitik So kilala naman talaga Yamaha sa torque, yung talaga mapitik. Ito di gaano kasi may delay siya, nagre-response talaga yung TCS. Kumbaga pag binirit mo may delay onte, pero nakakagat pa rin yung yung buwelo niya. Pero more talaga yung cons nito is yun sa sa makina. Kasi yun nga, unti lang may lakas loob na magbukas, or yung paghahagilapin na yung piyesang papalitan pag may nasira sa loob. Sa ilaw, all LED naman siya. Tingin ko hindi naman siya ganun kahirap din hanapan ng replacement, kasi common din naman yung bulb niya. Yung mga kahalang yun naman ng mga ilaw yun na iba. Pero wala naman din pa ba tayo balak magpalit niyan. Ang nasa idea lang na papalitan natin dito is yung gulong, at matagal-tagal pa kasi di pa naman pudpud. Tapos busina, cute kasi busina niya masyado. Pag ang biyahe mo is EDSA, kailangan dagdag visible din yan yung malakas na busina. Yung sa Tambucho, di ako gaano sa Tambucho, okay na ako doon sa mahina. Kasi dadagdag din sa konsumo yun pag lumakas yung buwelo na do may mga magaganda naman ding brand na okay daw, di naman dadagdag sa gas. Yun nga lang, siyempre pag aftermarket na, may bawi yan sa headlock tsaka sa piston. Hindi naman yan gaya ng stock na nasa susunod yung yung Euro compliance. Alam ko kasi may bawi yan pag naka aftermarket ka na Tambucho. Yun pala, naalala ko yung niya, air filter, parehas din ng yung sinabi ko rin kanina, Honda parts, PCX, ADB, Click 160. Same din siya, pati sa tornilyuhan. So, chinek ko na rin yan, nakita ko naman na din. Pero di pa ako nagpalit nun. Siguro pagka EMS din, matry ko pa silip. Baka pwede pa na linis lang. Tapos
Wala akong maisip sa cons eh. Yung shock hindi naman ganun katigas, malambot. Pwede rin maging cons yun sa upuan dahil yun nga medyo malapad siya. Marami sa mga kagrupo ko na hirap dahil yun nga malaki yung bukaka talaga dito. Pag ano, ganun din naman sa akin pero hindi ako ganun ka naiilang. Kasi di naman ganun kalapad yung upuan compared do sa Aerox. Though tingked din ako pero manageable naman. 5'2" pala ako. Pero abot naman. Umiilang-ilang ah. Yun din pala. Yung shock niya sa likod, ang kasukat is NMAX B2 or Aerox B2. Pwede sa kanya yung 305, 310, 320, tsaka 330. Pero di ko tanda kung 330 din yung stock nito. Parang 330 ata yung stock. Yung millimeter. Sa front shock naman okay naman, hindi ganun katigas. Sakto lang yung bounce niya. Wala namang kaproblema sa suspension. Tapos ito naman mga buttons, goods naman din. Tingin ko yun lang talaga yung magiging cons dun eh, kasi mahirapan ka maghanap ng mekanikong maglalakas loob na magbukas ng makina. Kasi yun nga, iniisip kasi nila na mahirapan-hanapan ng pyesa or di kaya mahirapan ibalik kasi di kabisado. Di kaya nun sa mga common na scooter or motor. Alam nila na merong parts at meron parts na malapit. So ang na-check pa lang namin sa group, base sa group, eh yung panggilid pa lang. May mga nagpalit na rin ng gulong. Kasi madali lang naman din. 13 likod, 14 harap. Hindi siya ganun ka hirap din hanapan ng kasukat. Kasi kauma naman din yung size na ganun. May allowance naman din siya sa gilid, so pwede rin magdagdag onte para medyo lumapad. Tapos yung ibang mga accessories meron naman na rin sa sa orange tsaka sa purple basket kay Lazada tsaka kay Shopee. Meron na rin kay TikTok. So kumbaga yung mga accessories meron na rin. Though ilan-ilan pa lang, hindi pa ganun lahat. Gaya ng mga nakikita sa China na mga accessories. Si SEC meron na rin siyang top box bracket. Tapos visor enhancer. Yung pwede na siyang i-lift, ibaba, itaas. Tapos may mount na rin yun para sa side mirror kung ayaw mo, kung gusto mo yung pa-foldable sa gilid. Yun, gusto ko yun eh. Para mas madali isingit kasi napo-fold. Tapos ano pa bang accessories? Yung bakal na guard, yung kinakabit nila pang bantawang nila dun. Basta yung bakal sa gilid, yung parang brace, meron na rin available sa SEC. Meron din sa online, mas mahal. So maganda naman din yung nasa kasi mas yun nga lang, ikaw kasi magkakabit kumpara doon sa SEC na sila mismo magkakabit.
Sa top speed naman, meron iba sa amin sa grupo na nakakuha ng mataas. Pagkakatanda ko is may naka 114 ata. So ang natry ko pa lang kasi sa maluwag na kalsada, hanggang 100 lang. May bid din ako na hanggang 98. Hindi naman siya ganun katagal abutin kasi medyo torquey din to. May video dito si Sir Zack noon kung gaano ka tagal abutin yung 80. So mabilis naman din, hindi siya ganun katagal. Though mas mabilis siya abutin pag naka-disable yung TCS. Siyempre kasi walang magko-control ng buwelo. Tapos siguro kahit yung ABS di napatayin kasi hindi naman mag-i-engage yun ng umaandar. Yung TCS lang naman talaga kumokontra sa speed. Kasi yun yung trabaho niya, control yung speed. Pero pag naka-deactivate yun, mas mabilis siya nakukuha yung top speed kumpara sa naka-activate. Kasi meron delay onte sa naka-activate. Naninita na naman sila ng L3 truck. Ang gaan niya, ang gaan iwas-iwas. Iwas tayo sa truck. Ayan. Likats. Katakot. Yun pa pala yung cooling system niya, goods din, sumasabay sa langis. Mabilis siya lumamig, hindi siya nagbababad. So effective yung cooling system niya. Naangat lang ng 4 bars yung bar nito pag mainit or di kaya naka-standby siya ng matagal. So pag ganun ang ginagawa ko, pinapatay ko na muna. Ibababa ko lang yung stand or di kaya sa knob. Yung security system niya, the best. Kasi yung anti-theft niya. Though yun nga lang, may mga yun pala, ano na rin natin, isama. May mga case na ilan pa lang naman sa mga motor na sa mga owner na naka-experience ng gano'n. Pag nag-activate yung anti-theft nila, hindi na napapaandar yung hindi na nabubuksan kahit sa knob, kahit sa gamit yung remote, hindi na siya nag-open. So may dalawang case na nun. Yung isang case, yun nga, nag-activate yung anti-theft, tapos siguro dahil sa kakapindot din ng button na drain, na lobat, hinatid naman, pinikap yun ni Motostrada na ayos naman nila, pinalitan yung buong knob. Hindi ko lang sure kung sa knob talaga yung problema nun or na drain lang talaga yung battery. Kasi isang case doon sa GC namin, ganun na nangyari. Lagi niya iniiwan kasi yung knob sa naka-sensing, key sensing lagi. Tapos nun lang sa may fuel and storage na pwesto. So pag doon kasi tapos naka-activate yung sensing, sasabay yun. So may mataas talaga chance na malobat kahit di nakailaw yung display kasi
nagsisense siya ng susi. Kaya pag ako rekta ako na kunyari hinto, stop over, disable talaga sa remote para hindi ma-drain, tsaka iwas na rin sa sa nakaw. Kasi tinesting, miski ako tinesting ko na din yung nasa loob ako ng isang pwede na tawagin building, ganun. So ano siya, resto. Then nakapark lang siya sa labas, so bintana yun, salamin. Then pinatry ko i-open, na-open siya. Pag basta malapit yung susi, may kilometer range siya na nasisense niya yung susi. Pero pag umandar na yun, matik nagde-disable na yun pag lumagpas na doon sa radius. Mamamatay yung makina, mag-iilaw yung hazard niya, yung anti-touch niya, magsisense yun, then hindi na mapapaandar yung motor, mag-activate na siya ng tuluyan basta nalayo siya sa susi ng nakabukas. So para mapatay yun, ganun ulit, sa remote lang din siya makokontrol. So yung mga napopost na issue na tinatawag, unti lang, bibihira, hindi gaya nung meron din pala na gaya nito sa akin. May nakwento kasi nung Motorcycle City, yung mekaniko ng Motorcycle City sa Antipolo, yung sa Suzuki. Yun din yung una nag-PM sa akin. May paling siya na napakalit lang naman, siguro mga centimeter lang yun sa kanan. So common issue din daw yun, kahit dun sa Bergman, naging issue din siya sa Bergman. Marami-rami din sa Bergman na ganun, napaling siya ng siguro 1 centimeter, mga ganun. Maliit lang naman, napaka-minimal lang. Pag pansinin mo talaga, yun talaga maalala mo. Ngayon kasi nakakasanayan ko na, hindi na ako ganun ka sa kanya, hindi ko na ganun pinapansin. Kumbaga mamamanhid na rin yung katawan mo. Kung makakasanayan niya na yung paling, hindi naman siya sobrang paling, nakakangalay lang nung una kasi pakiramdam ko parang tabingi ako magpa-andar, pero di naman, nakasentro pa rin naman sa gitna yung gulong. Yung case lang talaga niya dito sa ibabaw, tsaka yung pagkakalak sa manubela, medyo paling onte. Tinanong ko naman din yun nga, di daw nila sakop yun, di nila gagalawin. So kung siguro sa next ko na PMS, baka daling ko dun sa Motorstrada para ma-check din. Pero yun nga, ang suggest kasi ni Motorcycle Kainta, sa kanila na lang kaysa pumunta ako ng malayo. Kasi no second ko sa kanila na, kinuha na nila kasi yun nga, available naman doon sila, malapit din naman sila. Para di na bumiyahe ng malayo. Yun nga lang, hindi tayo naka sa loob habang nire-repair. Hindi natin nasilip yung ibang mga nilinis or chinek, kaya kung ano yung mga sukat-sukat na mga bagay-bagay na kinakalas or paano kalasin yung pang gilid. Hindi pa naman nilinis yung gilid, change oil lang yung ginawa. Sinasuggest din yun, dapat kaya rin ng owner para syempre yun, mapuntahin yung langis. Kung may pwesto lang, kaya naman natin. Saka gamit, medyo kulang tayo sa gamit. Tsaka na tayo mag-upgrade. Stay stock muna kasi goods naman na yung stock. Malapit na rin pala ako. So comment nyo na lang ulit yung mga tanong
Tapos pag interesado kayo na bumili o kaya kung mapanood nyo to, ma-inspire kayo bumili, push nyo na para dumami rin tayo. Tsaka ano rin yan, para ma-explore nyo rin yung ibang brand. Kasi good sa may CF Moto. Gumagamit pa rin naman yan kahit anong brand yan, or kahit anong scooter man yan o manual, underboard. Dyan at dyan pa rin babagsak yan kung paano gagamitin.